Welcome to Natalie Halid Channel. So, ang aming gustong ibahagi ngayon ay para sa mga viewers na somehow kapareho din namin na hindi buo yung family, na gusto lang namin iparating sa inyo na hindi kayo nag-iisa, guys. Eto. So, ngayong araw, aking tatanungin yung mga anghel dito sa tabi ko. By the way, guys, meet my eldest. Just say your first name to them. Kim po. Ella. Leo. Ayan, yan po yung bunso ko. So, ang ating pinakakatanungan today is, ano ba yung buhay nyo? Ano yung masasabi nyo sa mga viewers na kagaya nyo na lumaki kayong nanay lang ang kinamulatan? Masasabi ko po na maganda rin po kasi kahit sinama lang nakamulatan namin, nakuha namin lahat ng gusto namin. Kahit na hindi kami buo, at least nandyan siya, hindi niya kami iniwan. Hindi naman biro na buhay kaming tatlo eh, pero nagawa niya pa rin. Yun siya. Okay. Ikaw naman, Ella, anong gusto mong sabihin sa mga viewers mo na kagaya mo, pinabayaan din sila ng mga tatay nila? Maganda rin, at higit sa lahat, hindi kami nagugutom kahit si mama lang nagtatrabaho. Nagsisikap siya para sa aming tatlo, hindi madali yun para sa kanya, pero kinaya niya. Kaya masasabi ko lang po, salamat po sa lahat, pabubutihin po namin yung pag-aaral namin. Okay. Ikaw naman, bunso, anong gusto mong sabihin sa mga viewers na wala rin kinalakihang ama? Masaya naman po, hindi kami nakaramdam ng gutom, na napalaki kami ng laking prayer, palagi nagpo-pray. Ayun. So, paano kung isang araw, biglang, kunwari, sabihin na natin na ikaw, ano bang pangarap mo sa buhay? Maging dancer tsaka flight attendant. Okay, dancer at flight attendant. Ikaw, Ella. Flight attendant and dancer. Alright, pareho sila ng pangarap. Ikaw, bunso, anong pangarap mo sa buhay? Engineer. Gusto maging engineer. Paano kung isang araw naging sikat na dancer na kayong dalawa, flight attendant pati, tapos ikaw, bunso, naging engineer ka na, paano kung isang araw, biglang magpakita yung tatay mo at magpakilala? Anong sasabihin mo, bunso? I-ignore lang siya, kagaya ng ginawa sa amin. Bakit mo naman i-ignore? Di ba, tatay mo pa din yun eh. Paano kung mag-sorry siya sa'yo? Hindi din naiwan ako ng ganun katagal. Pero, bawal pa rin tayo magtanim ng galit, ha? Okay? Ikaw naman, Ella, ano masasabi mo? Paano kung isang sikat na flight attendant ka na, tapos bigla naging pasahero mo yung tatay mo? Paano kung mag-sorry siya sa'yo? Anong sasabihin mo? Ang masasabi ko lang ay, etong batang iniwan mo dati, ngayon, sumikat na at nagkaroon ng magandang trabaho. Kaya, sabi ko lang sa'yo, sorry. Ba't ikaw ba magsasorry? So parang sorry dahil hindi kita kikilalanin, ganun. Okay, ikaw naman, ate. Pag nakita ko, hindi ko na papansinin, pero pag tinawag niya akong anak, sabihin ko, hindi ka naman naging parte ng buhay ko kasi nasan ka ba nung nagkakasakit ako? Wala ka naman nun.